Kamusta po mga kababayan? Si Kamanong po, inyong lingkod, ay nagbabalik pong muli at tayo po'y magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong real talk at ito po ay talagang ginagawa nila di umano na talaga tayo ay gatasan at pahirapan ng pahirapan magmula ng naglingkod sa atin ang tinatawag na binagoongang Pilipinas. Nagsabwata na yata sila para magkamal ng salapi sa taong bayan. Hindi kaya? Ito po, pinatunayan po at real talk. Ito pong sinabi ng grupo ng Manibela, mga kababayan. Ito pong grupo ng Manibela ay na real talk po ang mga nagpapahirap po, lalong-lalo po dito po sa sinasabing petrolyo. Itong oil companies at ang gobyerno ang nagpapahirap po sa taong bayan. Ayon po dito sa grupo ng Manibela. Painggan na po natin, panuorin po mga kababayan. Hindi Iran ang problema, mga kababayan. Ang problema, sila. Ito po. Yung tubo, 130 billion sa loob lamang ng 45 days. Kaya po kinumpute namin ito sa 45 days dahil pababa po yung presyo. Hindi na muna namin isinama. May bago po kaming pag-aaral doon, Mr. Chair. So yung 130 billion pesos po na ito, yung windfall profit, pagmamalabis ito, pananamantala ito ng mga oil companies, na ganun din kinita po ng ating gobyerno doon sa windfall profit. Dahil nga po doon sa value added tax, kung mas mataas ang base price, mas mataas po yung value added tax na makukuha natin. So ibig sabihin po, Mr. Chair, ang gumawa ng krisis, yung mga oil companies at ang gobyerno, hindi po ang Iran. Kasi may makukuhanan naman po pala na mababa dito sa Asia Pacific. Ang dami po na stock, nasa 43 million barrels. 2.5 billion liters, ganun po karami. At ang kinukonsumo natin araw-araw, 500,000 barrels, equivalent to 30 million liters, Mr. Chair. Yung tubo, 130 billion sa loob lamang ng 45 days. Kaya po kinumpute namin ito sa 45 days dahil Grabe, pababa no? po yung presyo. Hindi na muna namin isinama. May bago po kaming... Yan po mga kababayan. Ito pong grupo ng Manibela na ito. Baka kasuhan po ito ng fake news. Baka matulad po ito kay dating broadcaster Jay Sonsa. Nagpapakalat po yata ng fake news pagka po ito nakita at nasilip ng Ombudsman, NBI, lalong-lalo po yung tagapagsinungaling di umano sa Malacanang. Baka po mapagbintangan ito, nagpapakalat ng fake news na sabihin na sinasabing kumita ang gobyerno at ang mga oil company, mga oligarkiya o mga oligarchs nang hindi bababa sa mahigit 100 bilyon sa loob lang ng 45 days. Mga kababayan, pinagkakitaan po ang giyera. Hindi ang Iran ang problema. Ang problema, ang mga gahaman. Ang mga gahaman sa pera, di umano. Sila pala ang problema ayon po dito sa ating kababayan. Ito pong grupo ng Manibela. Mga ito po yung laging nasa karsada. Mga kababayan, sari-sari na po yan. Hindi po ba lahat po ng klaseng humahawak ng Manibela? Hindi po ba? At talagang sila po ang tatamaan. Number 1, tatamaan po talaga ang mga driver. Hindi po ba? Lalong-lalo, yan po kasi ang pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Pero itong gobyerno, mga kababayan, isang damukal po ang pahirap na binibigay sa taong bayan. Imbis po na kontrolin po ang mga kumpanya ng mga oil company sa ating bansa. Kontrolin. Hindi po. Mukhang lumalabas pa ngayon, di umano, nagsabwatan pa sila para kumita at magkamal ng salapi sa taong bayan. Ang napakahirap po. Kung sasabihin naman ng gobyerno, nagagamit sa mga proyekto yan. Ang nakukuha nating tax.
Ang mga added value tax, pasok sa gobyerno, pasok sa mga programa. Katunayan nga, nagbibigay kami ng maayude. Hindi po ba? Fake news! Unbelievable. Ang nakita natin programa, unang-una, maleta. Isang damukal na maleta, di umano, punong-puno ng pera. At ang programa, pabagsakin ng mga Duterte. Gamit ang pera ng taong bayan, di umano. Kasabwat pa ang ICC na nagkamal din yata ng pera sa mga Pilipino. Hindi kaya ito'y ginagamit lang sa pamumulitika? Kaya wala silang pakialam sa paghihirap ng taong bayan dahil kailangan nila ng maraming pera para sa pagpapabagsak sa politika, sa mga kalaban nila para sila'y manatili sa kapangyarihan. Hindi kaya mga kababayan? Kaya nga po lahat ng ginagawa nila para hindi na po sila mawala sa kapangyarihan. Pera-pera. Kailangan nila ng maraming pera. Hindi po ba katulad ngayon? Hindi po ba? Kailangan impeach ng Vice President. Kaya ano po kailangan dyan? Pera. Dahil kailangan mo manuhol. Manuhol ng isang damukal na mga buhaya. Hindi kaya. Kaya ito po mga kababayan nangyayari sa ating bansa. Hindi po natin kailanman dinanas ito. Ito pong ganitong pahirap. Mismong gobyerno na nagpapahirap sa taong bayan. Mga kababayan, hindi natin dinanas ito. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Mamimiss mo talaga. Yung sinasabi nila palamura, sinisiraan nila palamura daw. Pero mas magugustuhan mo pa yung palamura. Dahil hindi mo dinanas sa kanya ito. Itong sitwasyon na ito. Na mismo ang gobyerno na nakikipagsabwatan di umano sa mga oligarkiya. Ang lumalabas, ang gobyerno ay puppet. Di umano. Puppet ang lumalabas pala. Kontrolado ng mga higante ng mga kumpanya ang gobyerno. Hindi kaya? Kasi napakahirap na sitwasyon natin. Hindi po katulad sa ibang bansa. Mga kababayan, ang petrolyo ay pag-aari ng gobyerno. Isa pong napakalaking pagkakamali po ng mga nakaraang gobyerno. Ang nakaraang mga namahala. Dahil po ang mga asset ng gobyerno, katulad po nito, mga petrolyo, mga kababayan, dapat po gobyerno nagpapatakbo niyan para makontrol, pwedeng kontrolin ang presyo. Hindi po ba? Hindi po katulad ngayon. Mga oligarkiya, mga negosyante, mga oil companies ngayon ay puro po private. Kuryente, tubig, petrolyo. Hindi po ba? Telepono. Pati nga airport. Halos lahat na po ng asset ng gobyerno. Pag-aari na po ng mga oligarchs umano. Kaya po tayo, talagang puro paghihirap po ang dadanasin natin sa ating bansa. Dahil puro negosyante na po ang may-ari ng asset na pinagkukunan sana at makakatulong sa taong bayan. Di po ba? Ang nangyari, yung mga dapat ay makatulong sa atin, siya pang nagpapahirap ngayon sa atin. Katulad po nito, mga negosyante na may-ari. Unbelievable. Kaya po mga kababayan, sana po dumating po ang panahon na makabalik naman po. Makabalik po yung pamilya na tinatawag nila na palamura. Na kailanman na hindi natin naranasan ang ganitong sistema na kanilang paglilingkod. Pinagaharian na po tayo ng mga sugapa at swapang sa pera. Mga kababayan, sana po ay ipagkalupong muli ng ating bansa at tayong mga Pilipino ay hindi po ganito ang dinadanas natin sa ating bayan at syempre po mismo sa ating mga sarili at sa ating pamilya. Yan po mga kababayan, ang napakatinding pasabog, ito po'y kalat na sa social media. Ito pong pag-aaral dahil pinag-aralan po itong mabuti ng grupo ng Manibela na dito po sa ginawa po ng gobyerno at ng mga oil companies na sabwatan di umano na laging sinasabi sa atin, lalong-lalo ng malalaking mainstream media
lagi itinatanim sa utak natin na ang pagtaas ng petrolyo ay dulot ng giyera sa Iran. Samantalang may makukuha naman pala dito sa Asia. At marami pang bansa na hindi naman apektado ng giyera. Bakit puro sa Iran? Pwede man tayo bumili sa ibang bansa. Hindi po ba? Ganyan po tayo niwawalangya ng mga tao ngayon sa gobyerno, pati ang mga kumpanya. Hindi lang po ng langis, halos lahat po ng kumpanya ay nagpapahirap yata sa atin dahil lahat po ay nagtataasan, mga kababayan. Maraming salamat po at ingat-ingat po kayo, lalo rito sa grupo ng Manibela. Baka kayo ay isang araw ay ma-NBI na rin sa mga pagkundina nyo sa ginagawa ng gobyerno. Katulad nitong mga oil companies na alam natin na yan po ay ubod ng yaman at pwede kang bagansyahin sa panahon ngayon. Wala na po silang sinasanto. Pagka ikaw ay kumukundina sa gobyerno, madali ka nilang gawan ng issue para ikaw ay magkaproblema sa kanila. Ingat-ingat po kayo. Ingat-ingat po. At maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan. Thank you po sa inyo mga kababayan. At thank you rin po sa mga komento po ninyo, like and share. At sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo at sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Ingat-ingat po kayo mga kababayan. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po kay Tatay Nick ng Canada, Tatay Nick ng Toronto, Canada, kay Mila Yi, kay Felipe Siapno ng Texas, USA, kay Annie Jo, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, kay Eric Hershio ng Canada, kay Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, kay Gay at Shena, kay Jesus Valdefena, Rolando Guerrero, Ma'am LB and Sir Manny ng North Miami, Florida, USA, kay Rolando Timbol ng Alberta, Canada, at kay Ma'am Lucy at Sir Adrian ng Miami, Florida, USA, at ganun din kay Andrea and Aldo ng Orlando, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyo at sa atin lahat. Taste lang po muna tayo mga kababayan at dasal-dasal. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye.